Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kahapon, nabitin ho tayo, hindi natin nakilala ho kung sino pong sospek dito. Pero dahil po sa masusi po ang ginagawa pong investigasyon ng ating pong kapulisan, lalong-lalo na po ang pulisya po dyan sa may Quezon Province, abay, natukoy ho nila kung sino ang pumatay at nanunog dito sa mag-ina. Panoorin po natin. Patay na at tostado ng matagpuan otoridad ang mga bangkay na mag-inang si Christine Hasela at ang 8 taong gulang niyang anak na si Chris. Tinupok na apoy ang kwarto kung saan sila natutulog. Sa autopsy na ginawa sa mga biktima, lumalabas na hindi sila namatay sa sunog. Noong isinubject namin yung cadaver for autopsy, syempre ito po ay ni-request namin sa PNP Crime Lab. Nakalagay po sa resulta na pareho yung biktima ay namatay sa manual strangulation. Asphyxia by manual strangulation, ibig sabihin po sila ay sinakal. Ang medyo worse pa nga doon sa autopsy report ng bata, nakita doon na merong penetration of hard object or blunt trauma doon sa kanyang private part. So possible na ni-rape. Sa tulong na naiwang sombrerong ito sa crime scene, tila nagkaroon ng muka ang mismong salarin sa krimen. At sa patuloy ng pagsisiyasat namin, meron kaming nakitang sombrero doon na bull cap na panlalaki. At sa pagtatanong din namin, hindi yun yung pag-aari ng biktima, yung nanay ng bata. At napag-alaman namin na ito ay pag-aari nga ng boyfriend nitong Christine Hasela. Si Joven Loyola, mas kilala sa kanilang lugar sa pangalang Diablo, ang tinutukoy na boyfriend ni Christine. Sa sinumpaang salaysay ng isang kapitbahay, kinumpirma niya na si Diablo rin ang lalaking nakita niyang nanloob sa bahay at dali-daling sumibat na mangyari ang sunog. Sa murang edad pa lamang, napariwara ang buhay ni Christine at nagkaanak sa dating kinakasama. Lumaya siya sa poder ng mga magulang at sumama naman dito kay Diablo. Sabi ko sa kanya, umuwi ka. Sumagot na siya, huwag mo na akong pakialaman, may asawa na ako. Sabi niya gano'n. So wala na akong choice. Meron pa naman akong isang anak. Sabi ko gano'n, bakit sisirain ko ang kalooban ko? Pumukus na ako dito sa isa. Nilimot ko na siya. Pero sa 1 taong pagsasama, puro pambubugbog ang dinanas si Christine kay Diablo. Lulong daw parati sa droga ang kinakasama kaya't napilitan na siyang makipaghiwalay at bumalik sa kanyang pamilya. Natunton ni Diablo ang bahay ni Christine sa Lucena. Lingid sa kalaman ni Aling Elena, palihim pa lang nagpupunta sa bahay si Diablo para makipagbalikan kay Christine. Pag-alaman namin na ito palang boyfriend niya, sumasalisi ito sa madaling araw. Ibig sabihin, hindi po alam ng mother kasi yung nanay ay sa taas natutulog. Itong 2 biktima kasama sa baba sila natutulog. At sa kwarto niya ay mayroong isang pintuan doon na kung saan kapag lumiban ka sa bakod, diretso ka na kagad sa kwarto. Hindi mo na kailangang dumaan doon sa pinakamismong pintuan. Kaya ganun po yung nangyayari. Nagiging regular na yun na tuwing madaling araw. At madalas ito magtalo at mag-away hanggang sa humahantong na nga sa pananakit. At sa huling pagbisita ni Diablo sa bahay, matapos patayin sa sakal, ginahasa niya ang walang kamuang-muang na batang si Chris. Sa kanan niya, sinunog ang mag-ina. Kung yung aking anak lang ang pinatay, hindi na ako maghahabol. Kasi matigas ang ulo ng anak ko eh. Kasi kung siya ay marunong makinig, hindi mangyayari sa kanya yan. Ako ay naaawa sa aking apo. Kita mo kung buhay sana, hindi kasama ko yun ngayon. Temo solo ako. Kung yun ay buhay, hindi kasama ko. Kasulukuyan nang nagtatago sa batas si Joven Loyola alias Diablo.
Naharap siya sa patong-patong na kaso tulad ng rape with homicide at murder. Kaya kung sino man pong may impormasyon sa kinaroroonan po ng suspect nito, pakita ho natin ang picture para makilala ho ng ating pong mga kababayan natin, mga ka-KP. Tulungan ho natin ang pamilya nito para mabigyan agad ng hustisya dahil ito po ay on the loose pa. Ito pong si Joven Loyola alias Diablo. Diablo, sumuko ka na. Alam mo, Lex, nalungkot ako kanina sa sinabi ng magulang, parang ito'y kuminsan ito ho yung mga bagay na kapareho. May napupulot ho na aral. Kaya hindi lang ho kami sa crime, magsa-center. May mga bagay na sinabi kanina, masakit para sa magulang. Ako, magulang, next time, magulang. Pag yung nandoon ho sa sinasabing the fifth commandment, kung tayo ho'y nakikinig sa ating mga magulang, pati sa pagpili ng asawa, kung sino iba ho talaga pag nakikinig sa magulang. At yung nakikinig sa magulang, yung sinasabi, nandoon yung pala, nandoon yung prosperity and long life. Parang nagkakatotoo, Lex. Kasi yun ang hinanakit kanina ng nanay. Dahil hindi ka naman ipapahamak ng mga magulang, dadalhin ka sa magandang kinabukasan. Kapag nakinig ka lamang. Pero hindi naman natin sinisisi dito yung biktima dito. The point is, yung pong suspect na ito ay mananagot ka talaga sa krimen. Okay. Hindi mo matatago yung krimen. Akala mo yung sa ginawa mong pagsunog dun sa bahay, hindi ho. Magaling ang mga pulis natin na mag-imbestiga dito sa kasong ito. Kaya inuulit lang natin, Lex, dahil ako nagsabi ng kanina, ay wag ho kayong sa akin ho, well, sabihin natin ng hinanakit ng magulang. Kasi kanina, pinakikinggan ko. Nakita ko na may kunting, sabi niya, kung nakinig lang sa kanyang anak niya.